Isang umagang may ganda, O Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, dahil sa buhay naming taglay, ikaw, sa'yo nang galing ito, O Lord God. So, maraming salamat po. Ang papuri at ang pagdanga sa inyong pangalan ang gusto naming gawin sa araw na ito, sa umaga na ito at sa oras na ito, ibigay namin ang moment na ito para sa inyo. Maramdaman namin ang inyong presensya, ang iyong grasya na siyang kumikilos sa amin, ang iyong pagmamahal na siyang bumabalot sa amin at siyang nag-iingat. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandirito po sa daybreak ngayon sa global. And Panginoon, patuloy naming ang pinapaubaya sa iyo ang oras na ito upang ang banal mong espiritu, ang banal na espiritu ang siyang maggabay sa amin, ang siyang manguna sa amin habang nandirito po kami. And Panginoon, salamat, salamat sa buhay nito. Lagi kaming may taglay na panibagong lakas. Meron kaming taglay na panibagong hamon sa buhay, pero punong-puno ng pag-asa. Dahil sabi mo nga, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago magmula noon, ngayon at magpakailanman. So, Panginoon, muli, papuri sa iyo at salamat po sa lahat ng mga ginawa mo, ginagawa at gagawin mo sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Marami pong salamat, kapatid na babes. The never forsaking God, by Oswald Chamber. Hebrew chapter 13 verse 5 sa English Standard Version. Keep your life free from love of money. Be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. What line of your thinking do you thought take? Do you turn what God says or to know to own fears? I am simply repeating what God's saying, or I am learning to truly hear Him and then to respond after I have heard what He says. For Himself, He said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear. What can man do to me? Dito ho natin pong makikita, bababasa, na kung saan ang sabi po niya, anong line o itong linyang ito ng ating iniisip. Pero madalas naman itong nauulit. Pero ano yung ating mga iniisip dito patungkol ba sa sinasabi ng Diyos o sa ating mga takot? Sapagkat dito natin pong makikita at madalas nating narinig, for Himself said, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. At ang pinakahigit doon na sinasabi po doon na ito yung pangako ng ating Panginoon. Pangako na kung saan na hindi niya pinapaliwala pagkos ito yung kanyang salita na binibigyan tayo ng isang affirmation at confirmation na kasama natin ng Diyos. Siya yung ating kaagapay
at hindi tayo kailanman dapat matakot dito sa mundong ito na anuman yung ating pangangailangan sapagkat siya ang magkakaloob at magbibigay. Kaya kung titignan po natin yung picture po rito, madalas makikita po ninyo that is a mountain climber. And that is one most para sa akin na sa ganitong sitwasyon sa ating pong buhay, nalakarin bilang isang mananampalataya, marami tayong pinagdadaanan at kuminsan na madalas ating naiisip sa mga nangyayari sa ating pag-akyat o sa ating paglalakad sa ating buhay pananampalataya na may mga katanungang, does God is really with me? Does God is really helping me? Tandaan po natin ang sinabi niya, I will never leave you. Not for any reason, not my sin, selflessness, stubbornness, or waywardness. Have I really let God say to me that He will never leave me? If you have not truly heard this assurance, then let me listen again. Napakaganda ho ng sinabi po ni Pastor Oswald Chamber dito. Have I really let God say to me that He will never leave me? We need to have this kind of assurance sa ating puso, sa ating isipan, na kailanman ay hindi tayo iiwan ng Diyos. Kahit na tayo ay nagkasala, makasalanan, dahil alam natin na tayo humingi ng tawad sa ating mga panalangin, don't lose that word in sa ating pong puso that never leave us. God never leave us. Next, I will never forsaken you. Di kita malilimutan. Di kita papabayaan. Sometimes it is not the difficulty of life, but the drudgery of it that makes me think God will forsake me. When there is no major difficulties to overcome, no, no vision from God, nothing wonderful or beautiful, just that everyday activity of life. Do I hear God's assurance even in this? Yung sinasabi niya parang araw-araw na lang kung wala namang ganong katinding pagsubok. Wala naman yung ganong mga matinding persecution na nangyari. Yung bang araw-araw ng ating mga ginagawa. Ito yung sinasabi po ni Oswald Chamber. Do I hear? Ito po yung tanong eh. Do I hear God's assurance even in this? We have the idea that God is going to do something
exceptional things that He is preparing and equipping us for some extraordinary work in the future. But as we grow in His grace, we find that God is glorifying Himself here and now. And this very moment, if we have God's assurance behind us, the most amazing strength becomes ours. And we learn to sing, glorify Him, even in ordinary days and ways of life. Wisdom from Oswald. Civilization is based on principles which imply that the passing moment is permanent. The only permanent things is God. And if we put anything else as permanent, it becomes atheistic. I must build only on God. Alam po natin ang versikulo po ito, John 14:6. Ang sabi po rito sa John 14:6, let's read. And he said, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. An ordinary thing may be extraordinary when we don't forget that God is with us. Isa hong patotoo na aking pong sasalitain sa ating pong lahat. Dumating po sa isang punto, nagkaroon ako ng katanungan. At ang tanong na yon ay, I just say it directly to our God. Sapagkat sa dami pong nangyari at sa dami pong mga naranasan, nagkaroon ng matinding katanungan. Parang ito yung tanong ni Moses nung sinabi ng Panginoon na mauna na kayo papunta doon sa lupang pangako at di ko na kayo sasamahan. Pero nagkaroon po ang sabi po ni Moses, Panginoon, uh, kung hindi nyo kami sasamahan, mabuti pang dito na lang kami sa ilang. Sapagkat doon sa pagkakataon na iyon, maraming mga bagay na karoon ng pangyayari sa mga salita. Kaya nga po, hindi lahat ng mga taga-Israel, kung yung mga lumabas sa Egypto ay hindi nakarating sa lupang pangako. And then when I uh, read this letter or journal of Oswald Chamber na isang devotion kahit nating binabasa araw-araw, kataon nito po yung word.
Yung word na He never forsake us, never leave us. Dahil yung tanong ko, God, Panginoon o Ama, kumagawa na drama po ako sa Diyos. Sinasamahan mo ba kami? O sinasamahan mo? Yan ang tanong ko po sa Panginoon. Kung sinasamahan mo kami, ang sabi ko po sa kanya, bakit hindi ko nararamdaman na naman? In every difficulties, in every trials, you said that you are with us. But why do I feel that you left us or left me? Katulad po ng sinabi po ni Oscar G, yung word niya ho dito na Darjery. Ito po. Sometimes in our extraordinary days, o yun pong mga ordinary days po natin, we thought that, oh my, I thought that God is not speaking. Dahil sa mga nangyari, mga nakalipas, o sa aming sitwasyon ngayon. And when that happened, my heart feeling and my spirit is feeling going down. Because I feel this word of depression, anxiety, worriness, lahat mga kapatid, ng mga negativity. But I thank God. Ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon. To be getting a realize again who He is in the middle of that question. In the simple way, God is speaking. Yes. In a simple way, God is working. Because He is a truly God. That He never left me. He never forsaken me. Because that moment when I feel the devil is attacking me in my mind, in my heart. But at the moment that I feel it, I ask for the Lord for the forgiveness. I ask for the Lord for yung tunay na pagbibigay sa akin ng kalakasan at isang confirmation. And when starting, no, yung ating pong pag-aaral, talagang nagkaroon dito po sa Daybreak, nagkakaroon po ng unting-unting katugunan.
upang muling magkaroon ng isang kasagutan. Hindi man sumasagot ang Diyos sa mga panalangin, hindi man tumutugon ang Diyos sa panalangin, pero ang Diyos ay laging nandiyan upang tayo ay sagutin sa bagay na hindi nating ini-expect. Because God is with us. Just put our deeply trust to Him. Ulitin ko po. Just put our definitely trust to Him. Sa oras pong ito, mga kapatid, as we bow down and pray to God, may we feel His presence. May we feel His grace right now. That He is with us. He is with us. And nothing can against us. Panginoon, marami pong salamat na sa oras pong ito. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at humihingi po ng kapatawaran sa aming mga kakulangan, kasalanan sa inyo. Bunutin mo lahat ang mga bagay na hindi kaya-aya sa amin na nakikita ninyo. We ask for forgiveness when we think that we are lonely, but not because you are with us. Forgive us, Lord God, that we think sa aming pong pamumuhay, sa aming mga ginagawa, patawarin ninyo kami. Na hindi nagbigay kaluguran sa inyong harapan. Na inisip namin na iniwan ninyo kami ba? O nagkaroon kami ng katanungan sa aming sariling, kami ba'y inyong sinasamahan? Patawad. But we ask in this moment, Lord God, remove this kind of every spirit of anxiety, loneliness, spirit of doubt, spirit of graveness, emptiness. We cancel, we cancel it. In Jesus' name. Give us more, Lord God, deeply in love with you. And may we do it with obedience in you. Thank you. Thank you, Father. In Jesus' name. And thank you for your assurance that sino mang lumalapit sa inyo
ay iyong pinatawad, ay iyong tinanggap sa iyong kaharian at inyong lininis dahil sa inyong banal na salita. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. If any, there is a word from God. At kung nais po ninyong magbigay ng isang uh, testimonyo, patotoo, patungkol sa inyong karanasan na hindi kayo kinaligtaan o nalimutan ng Diyos. O kung naranasan ninyo yung ganong big sitwasyon that God is with you, you may have this moment to share your word, to share your testimony that God is with us and never leave us, nor forsake us. Ako po, Sige po, Nanay Conchita, maraming pong salamat. ah, noong linggo ay ikatatlong buwan na namin na nagsisimba na Capital City Methodist Church. At alam ninyo, kami ang nanalo doon sa botohan, pero kami ang umalis. Kami ang umuupa ng ambahan ngayon. Subalit, wala kaming manggagawa, wala kaming diakonesa. Subalit, sa mga panalangin namin bilang mananampalataya, tinugon ng ating Panginoong Hesus ang aming panalangin na binigyan na kami. Noong linggo, winelcome na namin yung diakonesa na siyang magiging gabay ng mga kabataan sa kanilang paglilingkod. At tunay nga po na sabi natin, hindi niya tayo iniiwan. Bagkus sinasamahan niya tayo. Sinasamahan niya tayo sa ating, in our walk of faith, in our journey of faith, He is always with us, walking with us, intervening with our needs. Kaya ang isang paghamon sa amin ngayon ay patuloy pa rin kami na manalangin na bigyan kami ng isang pastor na siyang magiging shepherd sa amin. Kaya tunay nga po na hindi tayo nawawalan ng pag-asa, bagkus lalong tumitibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Na umaasa tayo sa pangako niya na He will never forsake us. He will never leave us. Dahil andyan siya parati. He is an omniscient God, omnipresent God, and omnipotent God. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo ay hindi nawawalan ng pag-asa. Bagkus lalong tumitibay ang ating mga pananampalataya. At purihin ang Diyos. To God be the glory. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Nanay Conchita, sa inyo pong patutuo. Sino pa po ang nais pong magbigay ng kanyang patutuo sa kanyang naranasan?
Opo, kung wala na, pwede ko po bang mahilingan ng bawat isa. Nagtatakot na po tayo po sa ating pong mga prayer guides. Sa oras pong ito, panalangin po natin yung mga may mga karamdaman, ang gobyerno at ang nasyon, ang body of Christ, ang bawat iglesia at ang bawat ministeryo. At ang pillar of society today is business society. At sa oras pong ito, mga kapatid, patuloy po tayong panalangin ng mga to. At pwede ko na pong i-assign na mag-pray po dito. Una, uh, uli, Kuya Virgin, pwede po kayo dito sa prayer for the healing. Second, pwede ko pong mahilingan for the nation and Sige the po, sige government. po. Salamat po, Kuya. Pwede ko pong mahilingan po rito sa nation and the government. Ate Flora, are you okay lang po sa nation and the government? Next, for the church and ministry, Ate Rona, and sa business and society po, pwede ko pong mahilingan si Nanay Conchita for the business sector. Marami pong salamat. At pwede na po tayo pong mag-umpisa sa ating pong panananginan. Aming Diyos, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, lumalapit po kami sa trono ng iyong mercy and grace. O Lord Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, Hallelujah. Tinataas po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Alam niyo po ang problema ng bawat isa, Panginoon, kung ano po ang sakit meron sila. Alam niyo po lahat ng ito. Panginoon, alam namin na ikaw ang God ng impossible. Lahat po ng bawat may sakit sa kapatid namin, sa isahin niyo po silang lapitan. Ipuin mo po ang kanilang karamdaman, Panginoon. Palakasin mo po sila. Bigyan mo po ng sapat na kalakasan upang mapaglabanan ng anumang sakit, disease, o infirmities na meron sila, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin ang mga manggagamot, mga nagtatrabaho sa ospital na nag-aalaga sa aming mga kapatid na may sakit ka, Panginoon. Bigyan mo po ng kalakasan at ng discernment ang bawat mga doktor na malaman nila kung ano ang i-diagnose sa bawat pasyente, Panginoon. Gayun din po yung mga medtech, yung nurses, at yung iba pong manggagawa ng ospital na nakakatulong po sa aming mga kapatid na may karamdaman. Dinadalangin din po namin yung provision ng bawat isa sa kanilang pamilya, Panginoon. Alam po namin na mabigat pag may karamdaman. Alam po namin na kayo lang ang makakatulong, Panginoon, sa Yes, Lord. pangangailangan ng bawat kapatid namin, Panginoon. Yung pambayad sa ospital, yung paggastos pang-araw-araw, Panginoon. Pagkalooban mo po sila through your grace and through your mercy, O Panginoon. Huwag mo pong pababayaan ang bawat kapatid namin na may sakit, Panginoon. Ikaw pong bahala sa kanila, Panginoon. Gayon din po ang bawat isa sa amin dito sa Daybreak, Panginoon. Dinadalangin namin si Pastor Dave na naway yung kanyang rhinitis ay humupa na at lahat ay maging ayos sa kanyang pangangatawan, Panginoon. Ipuin mo po si Pastor Dave sa kanyang rhinitis
Kung sino pa man po ang may sakit sa aming mga kapatid na nasa daybreak, ikaw po ang bahalang manghipo sa amin ang iyong kagalingan ng aming kailangan, Panginoon. At lahat ng yan ay meron kaming pananampalataya na may mangyayari. At kami ay bumibilib. And we believe in you, O Lord God, our Father, Jesus. O Lord. Alam po namin na hindi mo pababayaan bawat isa, Panginoon. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. 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 Father God in heaven, we just want to say thank you, Lord, that you gathered us again, Lord, that together this early morning. Thank you in making us alive, oh God. Thank you for this great privilege, Lord, for praying for the nations and the governments. We believe, Lord, that the nation whose God is the Lord are blessed. And so we pray for all the nations of the world, especially for Israel, Palestine, the Philippines and China, and India and Pakistan, Lord, and Russia and Ukraine. And all of these nations that are still, Lord God, in conflict. That, Lord, let it be that you, Lord Jesus, be, oh God, there, God, that you will be the one to give peace to each and every one. Let there be forgiveness among all the nations. Stop covetousness and greediness among all our leaders, oh God, in the name of Jesus. Because, Lord God, greediness and covetousness is the reason, Lord God, for all these fights. And so, Lord, we pray, oh Lord God, that everyone will be contented to have you, Jesus. And Lord, ang man po, Lord God, hindi pagkakaunawaan ng bawat isa na, oh God. Lord, who is only the solution of every, Lord God, problem in this world, oh God. Lord, I pray that you give wisdom for all our leaders, God, for all the leaders of the world. May you, oh Lord God, give them the desire to know your word, most of all to know you and to accept you as their Lord and Savior. That they will desire nothing else except you and to have peace, Lord, in the country that they are ruling, Lord. May they rule according to your word, according to your will, according to your wisdom. And thank you, God, that Lord, all the we pray, Lord God, that all these nations will bow down to the name of Jesus. And we proclaim that Jesus is their Lord, that peace will prevail in all the nations. And Lord, we just want to say thank you for loving the nations that you have created. And for all those who are victims with this war, Lord God, oh Lord, have mercy on them. And Lord, give them justice in the name of Jesus. And Lord, we just want to say thank you for hearing our prayer for all the nations of the world. And thank you, Lord. And we declare that the Philippines, Israel, and all the nations of the world truly belongs to Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ate Rona? Opo, our gracious, loving, and faithful Father God, we just thank you for the rich message that we received today, that you are the only permanent thing in this whole wide world. And so we should put your trust in you, oh Lord. Father, today, Lord, we just want to lift up to you all the churches and ministries that we belong to,
our pastors, deaconesses, the church leaders, the members, and every single person, Lord, that is involved in our church. Father, we ask for your blessings to each and every one of your children, that they may show love that you have to each and every one, Lord. We know that there's so many things going on in the churches. There's division in the churches. We ask, Lord, for your divine intervention, so there'll be unity and love and peace in your church, Lord God, and also among your church leaders. Father, we pray that they will come together as one, and that everything they do glorify you and give praise to you, Lord God, and not create division, but create love, because we know that love makes us Christians, Lord. That's one of the things that they know, that we are Christians by our love, because you have loved us. Father, we pray that for all the works that they're currently doing, we pray that you'll guide each and every one of our leaders, the plans that they have, like the summer camp, and all other conferences and meetings, and prayer groups. Father, we pray that you be with them, especially Holy Spirit, be in every single activities that the church are planning. May you be with that everything we do or everything they're planning, give glory to you, Lord. Father, we ask for your provision, both financial provision as well as all the information that's cascaded. May it all comes from you, Lord. May it all come from heaven. May it all come from your truth, from the Bible, Lord. Father, we also pray for not just provision, but also protection for your workers in the vineyard. Protection, Lord, from harm, uh, especially harm that causes injury to our souls, and also protection from things unknown, Lord. And Father, we pray that you just bless each and every one of your workers, their families, Lord God. May you watch over the families, not just protection for your workers, but also their loved ones, Lord. And Father, just be with each and every one of us. Help us to be faithful always, and also give us the joy of serving you always, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Nanay Conchita, pwede po ba kayo dito sa prayer for the business? Alright, okay. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo, Panginoon. You have created this business so that ang mga pamilya na pinili mo, you have provided them with the opportunity of doing business. And may it be an avenue for them to start a way wherein you are proclaimed. Yes, your words are proclaimed within the businesses that they are handling. Thank you so much, Lord, that they are instruments, that your word is being known to all people. May it be, Lord, na they serve as best example as they work hand in hand with their people. May they be exercise fair play always. Fair play as the treatment with employer and employee relationship. Thank you, Lord, that this business that you have entrusted to all of them, yes, Lord,
are a way wherein they can also serve you. That the being a very good steward of your resources, Lord, they will give to our churches, to our activities, these offerings that they are instruments towards the propagation of your word, of your kingdom. Thank you, Lord, that those having these businesses are so inspired that they be an instrument wherein they are ambassadors of goodwill, that through them, many people will know you. Many people will know of your goodness because out of their uh, practices, Lord, they will see you. Makita ka. Makita ka, O Panginoon naming Diyos, sa lahat ng pakikitungo nila, pakikasalamuhan nila sa mga tao habang sila ay napapractice ng business na yan na iyong ipinagkatiwala sa kanila. Tunay nga po, nagawin mo silang magandang ehemplo. They should be the best example how Jesus has exemplified His life to us. Thank you that these businesses are being used so that your words are known, the experiences, your goodness, your love is being known. And with it, Lord, ma-reach out namin lahat ang mga tao. Malaman nila how good you are in our lives. And with this, Lord, thank you so much. Thank you so much. And this is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen and amen. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat katugunan na iyong ipinagkaloob. Selyuhan ninyo ang mga ito, Panginoon. At patuloy na kayo, O Diyos, ang siyang magmanifesto sa oras pong ito. Maraming pong salamat. At sa oras pong ito, mga kapatid, meron po pang dumating sa atin ang araw ng kanilang kaarawan, anibersaryo, o church Si anniversary. Ate Olive po, Pastor, si Ate Olive, pag-pray natin. Ay, si nanay. Birthday po niya today. Opo, birthday niya ngayon. Sige po. Oo, at saka si Pastor Leyda. Pastor Leyda. At saka po Tsaka si si Pastor Pastor Leyda. Leyda. Okay. Oo, Maraming- dalawa sila pinag-pray namin kaninang sa Si Nanay Olive international. at saka po si Pastor Leyda. Okay po. Maraming Yes pong po. salamat. Pastor David, pwede po ba kayo dito po sa Thanksgiving prayer at pakisama na po sa panalangin si Pastor Leyda at saka po si Ninang Olive for their celebration for their birthday for today. Maraming pong salamat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa patuloy na katapatan mo sa pagkakaloob ng dagdag na taon sa aming mga buhay, lalo po sa inyong mga lingkod at anak na si Pastor Olive. Salamat, Panginoon, na siya'y nakaabot ng 79 years. At alam po namin na sa likod ng kanyang kagalingan, katagumpayan, pagpapala ay ikaw. Tunay na hindi matatawaran ang kakayahan mo magpala sa amin at isa nga doon si Pastor Olive at sa pangalawang pagdiriw ng karon ni Pastor Leyda na ang araw na ito yung legal birthday niya, Panginoon. So pagkat yung kanyang biological birthday ay April, ngayon yung kanyang legal birthday. Ganun din, salamat sapagkat alam namin na ang buhay ni Pastor Leyda ay lagi ding nakaangkla sa iyong katapatan. Maging sa mga kapatid namin na hindi namin mabanggit, maaaring ito ay aming mga kamag-anak o kaibigan,
Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nilang maranasan ang tunay na kagalakan ng buhay at ang kagalakang ito ay hindi base sa material, kundi sa isang malapitang ugnayan sa iyo. Panginoon, salamat muli sapagkat pinagtibay mo sa aming mga puso, buhay, ang pangako mo na kailanman ay hindi mo kami pababayaan sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat at mapagmahal. Muli, Panginoon, sa iyo ang papuri sa buhay ni Pastor Rory. Sila man din, sila ni Geraldine, kanilang mga anak, Panginoon, na doon sa Spain, ay hindi rin mo sila pinabayaan. Sila man din, Panginoon, ay dumaan sa mabibigat na pagsubok, subalit dahil sa kanilang mahigpit na kapit sa iyo, dahil sa kanilang pananampalataya, Panginoon, sila ay nananatili na matatag sa iyo. Ganon din ang aming mga kapatid na nasa Middle East, katulad ni Sister Flora, Babes, Panginoon, sa Europe, Sister Rona, Finet, Panginoon, Ophelia, Panginoon, tunay na saan man kaming dako naroroon, Panginoon, ay hindi kayo nagkukulang sapagkat kayo, Panginoon, ang aming omnipresent God. And Lord God, salamat at sa iba na magsisimula pa lang ang araw, sa amin na matatapos na ang kalahating araw, mananatili kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon, kapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, tapat, at makapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ituloy na po ninyo po yung sa benediction, Pastor David. Let us be dismissed by the blessings of God based on 1 Thessalonians chapter 5, verses 23 to 24. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Amen, Shalom. amen. Thank you, Maraming Pastor pong Roy, salamat sa everyone. inyong lahat. Thank you. Shalom, everyone. Sige po, habang po Shalom. tayo nandito sa Shalom. gallery, open na po natin ang ating pong mga camera. Ibigay po natin ang ating pong ngiti para kay Kristo. 1, 2, and 3. Salamat po sa ating pong lahat. Shalom. Bukas po si Pastor David Shalom, po ang shalom. mangunguna. Shalom po. And Shalom. then on Friday, si Pastor Edric. At sa susunod po ng Sabado ay si Ate Olive Ileto. At Sunday po si Ate Ruth ang siyang mangunguna po sa atin. So yun lamang po ang mga announcement po natin. Maraming pong salamat. God God bless us bless all. everyone. Shalom. Shalom. Bye po.